is Dito na natin. pag nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita kahapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari? Ayan. Leading question na yung medyang nagtanong na yan. Oh, paano daw na-handle yung Senate inquiry na yon at saka patungkol dito sa pagmumura ni Marcos? So, pakinggan ang sagot ni Chis Escudero. Sa investigation. Well, magandang pinoint out ni Senator Risa na OA yung Wow, pinuri ng pinuri si Risa. pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. Ito punto dito, okay? Si Senator Chis, pinuna niya yung pagmumura ni PRRD at hindi tama yon. Tapos pinuri pa si Risa. Alam naman natin si Risa, ay talagang mistulang tagatahol ng mga dilawan. Di ba? Iyan ba si Risa ay hindi double standard? Inimbestigahan ba niya yung mga naaping mga bata at kababaihan doon sa KOJC siege? Ni Tamimi nga yan, wala nga siyang ginawa eh. Alam mo si Risa in my opinion, siya ay parang para siyang abogado ng mga adik sa Pilipinas. Imbis na tinutulungan natin yung mga sumusugpo ng droga, sumusugpo sa mga adik, siya ay parang tuwang-tuwa pa na ipinagtatanggol ang mga adik na may nare-rape, ang mga adik na may napapatay. Tapos kinampihan mo pa, Chis Escudero. Ako po ayoko nagmumura. Pero nagkakamali din ako paminsan-minsan, napapamura ko. At nakukonsensya ako. 'Di ba? Hindi ko sinasabing tama ang magmura. Pero para sa akin, I will take Tatay Digong any time of the day, any day of the year instead of Risa Hontiveros. Mas gusto ko na yung palamura. Ako, may tanong sa inyo. Halimbawa lang ito Sino mas gusto nyo? Yung palamura pero sinusugpo ang NPA? Or yung akala mo anghel pero sinusuportahan ng mga NPA? Halimbawa lang nagtatanong. Anong gusto nyo? Yung bastos ang bunganga, palamura, pero galit sa adik? O yung mabait, walang tato, pero adik? Saan ka? Sa palamura na may pakialam sa pinagdadaanan ng mga Pilipino? O yung mga mayayamang politiko, napakasosyal, hindi naman palamura, pero hindi mo makitaan ng malasakit sa taong bayan? Saan ka? Senator Chis, hindi mo ba napupuna? Lagi niyong sinasabi, yung institusyon ng Senado, hindi mo ba napapansin? Hindi niyo ba napupuna nagagamit na ang Senado para bakbakan ng mga Duterte? Para gipitin politically ang mga Duterte? Ano pa bang kailangan natin malaman, Senator Chis, para kayo ay makagawa ng batas in aid of legislation? Ano pa ang gusto nyong malaman? Kay BP Sara, kay PRRD, kay Pastor Kibuloy, ano pa gusto nyong malaman?
sa ngalan ng makagawa kayo ng batas? Or this is just plain political harassment? Hindi ko sinasabing perpekto si PRRD. Marami ring mali yung tao. Gaya ko. Gaya mo. Pero sana, yung mga ganyang klase ni PRRD, tanggapin na natin. Kasi may pakinabang sa taong bayan eh. Kaysa yung senador nga wala namang nagagawang batas. Senador nga ginagawa namang waiter. Di ba? Saan ka nakakita senador ginagawang waiter? Pagpasensyahan na natin yung mga ganong klase. Ang importante, hindi inutil. May silbi. May ebidensya. O kesa dun sa mga senador na wala namang maipakitang ebidensya na sila ay may pakinabang. Hindi, tayo nagtatanong lang ha. Wala tayong pinapatamaan. Kaya nga alam mo, marami nagme-message sa akin. At may mga bulong-bulungan. Ako'y hindi naniniwala. Pero Chis Escudero, we cannot blame the people na yan po ang umuugong na balita ngayon. Ikaw ay inutusan ni Lisa para magsalita ng ganyan. Kasi wala ka naman dun eh. Ngayon, ang tapang mo magsalita. Sana kung maimbitahan si PRRD next time, pero sabi niya ayaw niya nang pumunta eh. Kaya nga sabi niya, tapusin na natin to. Pero kung sakali mang maimbitahan, sana pumunta ka. At ikaw mismo sumita kay PRRD, huwag kang magmura dito sa Senado. Kasi ang tingin namin, ang tingin ng marami, mura ka na, nagagalit ka sa mura ni PRRD, wala ka naman dun eh. Ngayon tapang-tapangan ka. Bakit? Yun po ang mga bulong-bulungan ngayong lumalabas sa social media. Yan ang may mga nag-message sa akin yan ang sinasabi. Bigla ka raw inutusan ni Lisa, kaya ikaw naman ay naggugumahol. At bigla kang nagsalita against PRRD. O di ba? Sana makita ko ang tapang mo, Chis Escudero. Pag sakaling dumalo ulit si PRRD, sana nandun ka. Ikaw mismo. Huwag kang tumago. Ikaw mismo, harapin mo siya, sabihin, sitahin mo. Kasi pag hindi mo ginawa yan, yung mga pinagsasabi mo ngayon, magmumukha kang duwag. Ako hindi naniniwalang duwag ka. Alam kong matapang ka. Pero ipakita mo sa taong bayan. Kasi hindi namin maintindihan yung mga komentaryo mong ganyan eh. Sana kung wala kayo do, wag na kayo nagko-komentaryo. Wala naman kayong nagawa eh. At magandang na-point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado. Kita mo, ayaw mo mamanhid ang Senado. Pero hinahayaan mo kaliwat kanan. Nagagamit ang Senate inquiry para harasin ang mga Duterte. Hindi ba ka-ipokrituhan yan? Hindi ba double standard yan? Nagtatanong lang ako, Senator. Huwag ka magagalit, ha? Ang lipunan o tayong lahat, naisipin nating... Pero kung magagalit ka, wala tayong magagawa. Sasabihin ko lang sa iyo, ang mga politiko hindi dapat balat sibuyas. Hindi kayo tumatago kung saan-saan. Eh, ang hirap eh. Lalabas kayo after the gera. Lalabas kayo after the typhoon. Yan kayo eh. Okay lang yon. Hindi okay yon ha. At tama nga, gaya na nasabi ko, na pinoint out yon ni Senator Risa kahapon. So si Risa pa magaling. Si Risa ba nasita mo? Di ba? Ako, may tanong sa'yo. Hindi ba bias to si Risa?
Hmm. Nasobrahan ba yung due courtesy na in-advise nyo na ibigay sa dating Pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. Hindi sa ganun. Puro ka ganun eh. Inimbitan nyo si PRRD eh. Ang sabi niya, huwag nyo na akong pabalik-balikin. Ako, I agree sa sinabi ni PRRD. And hindi lang sa Senate inquiry, pati sa Kamara. May mga hearing na ganyan. Kasi parang it serves their purpose. Kung meron kayong gustong malaman, simulan niya nung umaga hanggang kinabukasan. Walag nang balik-balik. Alam mo kasi ang dating niyan, pag nalalaos sila at hindi na sila pinag-uusapan sa media, kailangan nila mag-grandstanding, tatawag. Imbestigahan natin si ganito. Paulit-ulit ng balik. Anong nangyari, di ba? Sa mga klase kay Guo. Yun lang ang sinasabi ni PRRD. Hindi na ako babalik. Hindi madali para sa akin. Kaya pinatatapos niya na no excuses. Ikaw naman, tiningnan mo na porket dyan, yan ang comfortable ni PRRD. Ganyan siya. Hindi naman kami ganon. Hindi ganon ang pagkakasabi niya. Tapusin natin, pinatawag niyo ako, ganyan lang ang tanong niyo. Tapos papatawag niyo ulit. Ano kayo, loko-loko? Huwag ganon. Pag mayroong kailangan pagtakpang bulilyaso, halimbawa may baha, kailangan may pagtakpan, anong gagawin ni Risa? Isipin mo, saan ka nakakita niyan? Ang kukutin nyo, may typhoon? Magpapahiring si Risa? Hindi mo pinuna? Ayaw mong mamanhid? Ang Senado, hindi ba kayo manhid sa sigaw ng taong bayan? Hindi ba kayo manhid sa pinagdadaanan ng taong bayan? May bagyo na. Ang aatupagin pa ni Risa at hinayaan mo ay mag-hearing kay Pastor Kibuloy? Wow. Para sa akin, napaka-double standard nyo. At sa kawawa din naman yung staff na nando naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila. Alam mo, para hindi makawawa yung staff, bago mag-Senate inquiry, ang gawin ng Senado, be prepared. Be prepared with the questions. Lahat po ng gusto nyong itanong. Kung inuunawa mo yung mga staff, maging handa kayo nang hindi kayo patawag. Itapon nyo na lahat ng gusto nyong itapong katanungan. Naglilinis kamay kayo Iunawain nyo pa yung staff. Kayo na nga lang kauna-unahang gumawa, nagpapatawag kayo ng former president. Wow. Sila dumating sa hearing kahapon.